Good evening, dear brothers and sisters in Christ. Good evening to our visitors. I'm so grateful that I am here in front of you to prove to you that God really exists and God is alive. He's indeed alive in my life. God is so loving and merciful, especially to a sinner like me. Before I met the Lord in my life, marami akong priorities sa aking buhay. Pamilya ko, trabaho ko, husband ko, mga anak ko, at yung maliit namin na business, yung flower business. Brothers and sisters, doon nakasentro ang aking buhay. Dahil nangarap ako, I want to live a happy life. A life in abundance. So I have to work hard in order to have money. Because I came from a poor family. So I need money to be happy, to enjoy life. That is my motto. But I was wrong. Akala ko, with my own strength, with my own ability, with my own style, with my own capacity, I can attain happiness. But I was wrong. Because one day, on the year 2003, month of October, nagkasakit po ako. I was diagnosed having an ulcerative colitis, a deadly disease. Ulcerative colitis, for all you know, is an autoimmune disorder affecting my large intestine and my right leg. There are ulcerations on the lining of my intestine. Nagkaroon ng bleeding, many scratches. Gayon din ang right leg ko, yung kanan ko na binti. Namamaga po yung intestine ko. Gayon din ang binti ko. Kaya hindi ako makalakad for almost 3 months. So terrible. Very painful. Na-confine ako sa hospital for almost 13 days. Expecting nga I was expecting na ma-heal po ako dahil meron akong 3 espesyalista na doktor. Nasa private hospital po ako at meron din akong mga gamot na ini-inject sa akin, puro high dose, high grade na mga gamot, IV, antibiotics, high doses of steroids, at saka I had blood transfusion at isinalinan din po ako ng human albumin. Pero sa lahat-lahat na ginawa doon sa akin sa hospital, hindi ako gumaling. So after 13 days, nagpa-discharge po kami sa hospital. At doon sa bahay, lalong lumala ang sitwasyon ko po. Dahil nalaman ko pala, ulcerative colitis is incurable. Hindi pwede, walang lunas. So my husband, litong-lito po yung husband ko. Kaya pumunta kami sa mga albularyo, yung mga quack doctors, hoping nga mapagaling nila po ako. Pero wala rin, hindi ako gumaling. Lalong lumala yung sitwasyon ko. At matindi po ang sakit ng binti ko, sumasakit din ang sikmura ko. Kaya depressed po ako.
Noon natakot ako mamatay. Pero dahil sa sobrang sakit na nadarama ko, I wanted to die at that very moment. Gusto kong mag-commit ng suicide. Inumin ko lahat ang gamot ko. Dahil may narinig ako na boses na sabi, gusto mo bang magpahinga? Inumin mo lahat yung gamot mo para makapagpahinga ka. I know, boses yon ni Satan. So, dahil sa sobrang lungkot, sa sobrang sakit, yun na ang plano ko. Akala ko makapagpahinga ako kung tapusin ko na ang buhay ko. Pero nagpapasalamat po ako sa husband ko. Hindi pa ako nakapasok dito sa ang Diyos Gugma Catholic Ministry. Nagpapasalamat po ako sa husband ko dahil palagi siyang nakabantay sa akin. At nakita niya na talagang down na down po ako. Depressed na po ako. Kaya sabi niya sa akin, huwag kang mawala ng pag-asa. Let us pray to the Lord. Hingin natin ang awa ng Diyos na pagalingin ka. Even though the doctors told me na hindi pwede pagalingin yung sakit ko, pero sabi niya, may awa po ang Diyos. Kaya nag-pray kami. 12 o'clock, midnight. Hindi ako makapag-pray kasi sa sakit na nadarama ko, hindi ko na alam mag-pray. So siya ang nag-pray, nag-lead ng prayer. Sabi niya, Lord, have mercy on us. Give us another chance. Please heal my wife. We will serve you, Lord. Kung ano man ang mga kasalanan na nagawa namin sa iyo, forgive us, Lord. Yes, brothers and sisters, yun ang prayer niya. At damang-dama ko ang sinseridad mula sa kanyang puso. Then, after the prayer, I heard a voice telling me, magpa-pray over ka. Go to the elders of ang Diyos Gugma Catholic Ministry. Noon, hindi ko pa alam kung ano ang Diyos Gugma Catholic Ministry. Pero ni-invite na ako po ng auntie ko na mag-attend ng prayer meeting like this. Pero sabi ko, it's boring, it's nonsense. Kasi yung priority ko, yung work at saka yung business namin. Kasi malaki ang kikitain dyan. At saka makapag-ipon-ipon ako para sa kinabukasan ng anak ko. Dear brothers and sisters, kinaumagahan, pinatawag ko yung auntie ko. Sabi ko, magpa-pray over po ako. Pwede i-request ang Diyos Gugma na mag-pray over sa akin. So, pumunta sila sa bahay. Naka-wheelchair po ako kasi yung binti ko ibinibitay sa duyan. So, alam yung duyan? Kasi hindi pwede i-lower down yung right leg ko. Kasi ang right leg ko, pag ini-down ko, lower than my hips, it will likely burst and it's very painful. So inilagay sa duyan, much higher to my hips. So after they prayed over me, yung mabigat ko na dibdib, naging magaan. At ang will to live ko na nag-weekend, bumalik. Gusto ko nang mabuhay. At saka feel ko na maganda pala ang buhay kasama si Jesus. So yun ang simula na nagbago ang buhay ko. Sabi nila ng mga sisters ko at ni Brother Edwin, have faith in God.
God is truly the healer. So, pumunta naman kami kay Lord para magpagamot. At ang reseta pala ni Dr. Jesus, ito, sabi niya, repent, ask forgiveness, forgive your enemies, accept Jesus as your Lord, Savior, and Healer. Pray. So, yun ang resita ni Dr. Jesus. Simply, hallelujah. Wala nang kailangan pera para bilhin. Nasa atin yun. Sa pagtugon natin sa kagustuhan ng Diyos. Sa pag-obey natin sa mga salita ng Diyos. Kasi the Word of God is very powerful. God is truly the healer. So yun. Ginawa namin yun. We forgive our enemies. We ask forgiveness to the Lord. We repent from our sins. And we accept Lord Jesus as our God, Savior, and King. At ang himala, naganap sa buhay ko. Dear brothers and sisters, sabi ng doktor, walang lunas ang sakit ko. Pero sabi ni Lord Jesus, magaling ka na. Amen? So yun lang ang simpleng resita ni Lord Jesus, na kung i-obey natin ang kanyang mga salita, sigurado, maangkin natin ang kaligayahan, maangkin natin ang kagalingan sa ating body, mind, and spirit. So noon, si Lord Jesus, hindi number 1 priority sa buhay ko. Ngayon, si Lord Jesus is the number 1 in my heart. And now, I know that life is not all about money. Life is all about Jesus. He is my healer. He is my King. And He is my true God. So, dear brothers and sisters, I thank the Lord for this opportunity He has given me to proclaim the good news that the Lord is loving, the Lord is merciful, and He is loving God, especially to the sinners like me. So thank you, Lord. Hallelujah. And I give back to you all the honor, the glory, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, amen.